Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 22, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, Vice President Sara Duterte bumuelta sa pahayag ng Malacanang na complete failure ang pagiging kalihim niya ng DepEd. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson tinanggihan ang alok na pamunuan muli ang DPWH. Kamara pumalag sa naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na moro-moro ang investigasyon ng Kamara sa umano'y anomalya sa flood control project. Makikilahok naman ng mga LGU sa budget hearing hiniling ng Senado. Panukalang sumailalim sa drug test ang Pangulo ng Bansa kada taon binara ng Kamara. Land Transportation Office pinatatawag ang mga may-ari ng 19 na motorsiklo na dawit sa iligal na karera sa San Rafael, Bulacan. Sa atin namang Metro News, 50% student discount sa MRT at LRT magpapatuloy hanggang 2028. Sa ating Science and Technology News, white hydrogen ng Palawan pinag-aaralang gawing potential energy source. Sa atin namang Lifestyle News, sa Seoul, South Korea, pinangalan ng favorite worldwide city ng mga millennial ayon po sa isang travel poll. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng tinaguriang Asia's Queen of Songs na kilala rin sa kanyang iconic singing style na pagliyad. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang lalaki sa England nakasakay sa mahigit 50 roller coasters sa loob lamang ng isang linggo. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update muna tayo mga ka-News 6 sa lagay ng panahon. Naglabas po ang Pag-asa DOST ng Rainfall Advisory kaninang alas 5 ng madaling araw, bunsod ng low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 150 km silangan ng Baler, Aurora. Batay po sa abiso, asahan ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales at Bataan. Mahina hanggang katamtamang na minsay may kalakasang pag-ulan naman ang nararanasan ngayon sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Maliban sa rainfall advisory, naglabas din ang Pag-asa ng thunderstorm advisory kaninang pasado alas 5 ng madaling araw. Batay po sa abiso, asahan sa Quezon at Batangas ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin sa susunod na 2 oras. Kaparehong lagay ng panahon din ang nararanasan ngayon sa Laguna, Metro Manila, Rizal at Cavite, kasama po ang kalapit na lugar. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iyo pang mga balita, pumalag si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na complete failure ang naging pamumuno nito bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon po kay VP Sara, ang naging aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang maghain siya ng kanyang resignation noong June 2024 ay taliwas sa naging pahayag ng Malacanang. Inihayag ni VP Sara na sinubukan siyang kumbinsihin ni Pangulo Marcos na manatili sa DepEd at inoferan pa siya na lumipat sa ibang posisyon. Hiniling din umano ng Pangulo na makatulong siya sa 2025 midterm elections. Sinabi ni VP Sara na hindi ito gagawin ng Pangulo kung sa tingin nito ay failure siya sa pagganap niya sa kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary. Clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation na sinabi niya
magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Failure ako as a Department of Education Secretary. Samantala, ibinunyag din ni BP Sara na amoy alak si Pangulong Marcos nang iabot niya ang kanyang resignation letter bandang 10:30 ng umaga noong June 19, 2024. Inihayag ng pangalawang Pangulo na bunsod ng insidenteng iyon ay doon siya mas lalong nakumbinse na bitawan na ang pagiging kalihim ng DepEd. Amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala mga kanyusik, klase po sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa City ngayong araw, August 22, suspendido dahil po sa masamang panahon. 774 Balita Ngayon. Tanggap muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan DPWH or DPWH Secretary Manuel Bonoan dapat sibakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report ni Grace Mariano. Nananawagan si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sibakin na si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Apela pa ni San Fernando kay PBBM paimbestigahan si Bonoan dahil kalokohan at imposibleng wala itong alam sa mga anomalya kaugnay sa multibilyong pisong halaga ng flood control projects. Kung hindi sisibakin ay iginiit ni San Fernando kay Bonoan na mahiya at magkusa ng magbitiw sa pwesto sa lalong madaling panahon. Malinaw para kay San Fernando na palpak at bulok ang pamamalakad ni Bonoan sa DPWH. Makaraang lumabas sa pagdinig ng Senado at matuklasan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang multibilyong pisong halaga ng mga palpak at ghost flood control projects. Punto ni San Fernando, incompetent si Bonoan kung hindi nito alam ang mga nangyayaring ghost projects sa DPWH at korap naman ito kung alam niya ang lahat pero walang ginawa. Giit pa ni San Fernando sa ngala ng command responsibility sa gobyerno ay dapat managot si Bonoan bilang pinuno ng ahensya na batbat ngayon ng issue ng korupsyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na nakatanggap siya ng informal offer mula sa Malacanang para bumalik bilang kalihim ng DPWH. Ayon kay Singson, matagal na silang magkakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula pa noong siya ay gobernador habang si Pangulong Marcos naman ay senador pa lang. Gayunman sinabi ni Singson na tinanggihan niya ang alok alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang personal at pangsiguridad na dahilan. Sa kabila nito, sinabi ni Singson na bukas naman siyang pangunahan ang independent panel na magsasagawa ng investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Naging kalihim ng DPWH si Singson mula July 2010 hanggang June 2016 sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino. 774 Balita Ngayon. Pumalag si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Congressman Bienvenido Abante sa naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na moro-moro ang investigasyon ng Kamara sa umano'y anomalya sa flood control projects.
Ayon kay Abante, tila naisabihin ni Magalong na magkakasabwat silang mga mambabatas sa isinasagawa nilang investigasyon. Bunsod dito, pinag-iingat ni Abante si Magalong sa mga binibitiwan nitong akusasyon dahil madali anyang magbitiw ng salita, ngunit mahirap ang maglabas ng patunay. Bunsod nito, hinamon ni Abante si Magalong na pangalanan na ang mga sinasabi nitong mga mambabatas na sangkot sa anomalya sa flood control projects at maglabas ito ng ebidensya. Iginit pa ni Abante na hindi kailangang bastusin ng institusyon para umusad ang katotohanan. Samantala, hindi naman nagustuhan ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong ang paggamit ni Magalong sa salitang moro-moro. Ayon kay Adyong, insulto hindi lamang sa Kamara kundi maging sa mga Muslim ang kasyual na paggamit ni Magalong ng salitang moro-moro upang ilarawan ng isang investigasyon. Gate ni Adyong, kailanman na hindi dapat baliwalain ang pinagdaraan ng hirap ng Moro communities sa pamamagitan lang ng paggamit sa salitang moro-moro bilang insulto. Samantala, Senador nagbanta na i-zero budget ang flood control projects kapag hindi na isaayos ng DPWH ang kanilang sistema. Conde Batak sa detalye. Nagbanta si Senator Sherwin Gatchalian na i-zero budget ang mga flood control projects kung hindi aayusin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sistema sa mga proyekto. Ito ang tiniyak ni Gatchalian sa gitna na rin na maanumalyang proyekto para sa flood control and mitigation na nadiskubre sa ilang mga lalawigan sa bansa. Ayon kay Gatchalian, hindi sila papayag sa Senado na bigyan ng pondo ang proyekto kung hindi mapapatino ng DPWH ang kanilang ahensya. Ipare-review rin ni Gatchalian ang proseso ng mga flood control projects dahil kung mananatili itong maluwag, ay tiyak na aabusuhin lang ito ng mga contractors at sindikato. Pinahihigpitan din ng Senador ang bidding process sa mga infrastructure projects at iginiit ang paggamit ng bagong teknolohiya dahil ngayon ay mano-mano ang ginagawang bidding. Sa ganitong paraan ay maiiwasan anyang human intervention na nagiging sanhi bakit nauuwi sa guni-guni ang mga proyekto. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Alas 6:49 na po ng umaga, inirekomenda ni Senate President Francis Escudero kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na payagan ang partisipasyon ng mga governor at city mayor sa pagdinig sa 2026 national budget. Ayon kay Escudero, panahon na para bigyan ng oras sa mga local chief executive na maihayag ang kanilang mga pananaw sa pambansang pondo lalo't sila ang responsable sa implementasyon ng mga proyekto. Sinabi pa ni Escudero na kung ang mga division heads ng mga maliliit na bureau ay dumadalo sa budget hearings, bakit ang mga pinuno ng mga probinsya at malalaking syudad ay hindi? Makatutulong anya ang perspektibo ng mga lider ng lokal na pamahalaan sa patuloy na o pagtukoy ng mga kailangang proyekto sa kanilang lugar at maharang din ang mga posibleng overpricing sa mga pondong hinihiling ng mga ahensya. Marami anya mga proyekto ang nakalista sa budget na hindi dumadaan sa konsultasyon ng mga LGU at para maiwasan ito ay hiniling ni Escudero na obligahin ang pagkakaroon ng approval o endorsement mula sa mga Provincial Development Councils at Regional Development Councils para sa lahat ng development projects nang sa ganon ay maipabatid sa bawat LGU ang panukalang programa at aktibidad ng national government. Pagkakatanggal ng Pilipinas naman sa high-risk list ng EU sa usapin ng money laundering at terorismo, inaasahang magbubukas ng mga oportunidad ayon sa palasyo. Report mula kay Chanel Salazar. Ipinagmalaki ng Malacanang ang desisyon ng European Union na alisin ang Pilipinas sa listahan ng mga high-risk third countries pagdating sa money laundering at terrorism financing. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patunay ito ng mas pinaigting na safeguards ng bansa laban sa mga financial crimes. Kabilang sa mga reformang ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bangko Sentral ng Pilipinas na palakasin ang mga mekanismo laban sa money laundering at terrorism financing, mga hakbang na ayon sa palasyo, nagpapalakas ng kumpiyansa ng pandaigdigang merkado at nagpapasigla sa ekonomiya. Umaasa ang palasyo na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan,
makapagpapababa ng remittance cost para sa mga overseas Filipino workers at makapagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga lokal na bangko at kanilang foreign counterparts. Senyales ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang maaaring maengganyo na mamuhunan sa bansa, posible ring bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang foreign counterparts. Matatandang isinama ng EU ang Pilipinas sa high-risk list noong March 13, 2022 pero matapos kilalanin ang pinahusay na counter-terrorism financing framework ng bansa, opisyal nang tinanggal ang Pilipinas sa listahan noong June 10, 2025. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, tutol si House Minority Leader at 4-piece party list Congressman Marcelino Libanan sa panukalang batas si Senador Robin Padilla na sumailalim sa annual mandatory drug test ng Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng gobyerno. Tahasang sinabi ni Libanan na sa halip na linisin ni Padilla ang sariling bakuran ay inililihis ito ang issue at ginagamit ng Pangulo sa gimmick at publicity stunt. Pinuna din ni Libanan ang timing ng paghain ni Padilla ng panukala ilang araw matapos masangkot ang staff nito sa marijuana controversy sa loob mismo ng gusali ng Senado. Gate ni Libanan, dapat panatilihin ang dignidad ng Office of the President at dapat itong manatili kahit sino pang nakaupong Pangulo ng Bansa. Babala pa ni Libanan, maaaring maging katawa-tawa sa buong mundo ang Pilipinas kung hahamakin at hindi irerespeto ang pinakamataas na lider ng bansa. Samantala, pagdami ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal na itala ng AFP. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Angel. Nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ang pandami ng presensya ng mga barkuan ng China sa paligid ng Ayungin Shoal nitong August 20 batay sa kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring. Ayon sa AFP, namataan ang mga barkuan ng China Coast Guard na nagsasagawa ng maniobra at drills gamit ang water cannon. Kasama rin sa mga namataan ay ang ilang maliliit na sasakyang pandagat gaya ng rigid-hulled inflatable boats at fast boats. Ilan sa mga fast boat ng CCG ay nakitang may nakakabit ng mga mabibigat na mga armas. Sa kabuuan, 5 barkuan ng China Coast Guard ang namataan kasama ang 11 reefs of fast boat at 9 na Chinese Maritime Militia vessel. Na-monitor din ang paggamit ay isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Samantala, magtutuloy-tuloy sa pagbabantay ang sandatahang lakas sa West Philippine Sea upang masiguro ang proteksyon ng ating soberenya at kaligtasan ng mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa lugar. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ipinatawag naman ng Land Transportation Office o LTO ang mga may-ari ng 19 na motorsiklo na sangkot sa illegal racing activities sa kahabaan ng bypass road sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa LTO, inatasan ang mga may-ari ng motorsiklo na magtungo sa LTO Central Office sa Quezon City sa August 27. Sakaling hindi sumipot ang mga may-ari ng motorsiklo, ituturing nila itong pag-waive sa kanilang karapatan na marinig at pagbabasehan na lamang ng ahensya ang mga hawak na ebidensya. Ang naturang illegal na karera ay kinasasangkutan ng hindi bababa sa 12 menor de edad, kung saan 7 taong gulang ang pinakabata. Napag-alamang wala ring suot na helmet, walang lisensya at wala ring nakakabit na plate number sa mga ginamit na motorsiklo sa karera. Agarang pagpapawalang bisa sa Republic Act No. 11023. Ipinanawagan ng mga magsasaka. Narito naman ang report ni Gina Mape. Mariing nanawagan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pamahalaan at mawalang bisa na ang Rice Liberalization Law o RA 11203. Ayon sa KMP, ang RA 11203 ang ugat ng krisis sa bigas at dapat tuluyan ang ibasura. Sa apela ng KMP sa House Committee on Agriculture and Food, higit 6 na taon na matapos ipatupad ang batas,
Hindi natupad ang pangakong murang bigas, mataas na kita ng mga magsasaka at mas matatag na supply ng pagkain. Sa halip ayon sa KMP ay bumagsak ang presyo ng palay, nalugi ang mga magsasaka, nasira ang kabuhayan ng maliliit na millers at lalo pang umasa ang bansa sa imported na bigas. Ayon sa grupo, ang 6 na taon ng Rice Liberalization Law ay nagdulot ng mga sumusunod. Nakapako ang produksyon ng palay, bumagsak ang kita ng mga magsasaka, lumaki ang kontrol ng rice traders, dumoble ang importasyon na iilan lang ang nakikinabang. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas at lumubha ang kawalang seguridad sa pagkain. Kasabay nito, inihain ng KNP at mga magsasaka ang panawagan para sa agarang pagpasa ng House Bill 578 o Rice Industry Development Act na naglalayong maglatag ng komprehensibong programa para sa tunay na pagpapaunlad ng lokal na industriya ng bigas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, inanunsyo ng Department of Education at Department of Transportation na magpapatuloy hanggang 2028 ang implementasyon ng 50% discount sa pamasahe ng mga estudyante sa MRT at LRT. Ang fare discount na sinimulang ipatupad noong Hunyo ay para sa mga estudyante mula kindergarten hanggang graduate school, kabilang ang alternative learning system at special education. Ang mga kwalipikadong mag-aaral ay makakapag-avail ng 50% discount sa bawat biyahe sa tren ng walang daily o monthly limit. Para makapag-avail ng student discount, kailangan magpakita ng valid school ID o enrollment form. Inihig naman ng DOTR na ipinatutupad na sa lahat ng Metro Manila lines o train lines ang discount, habang umiiral naman na ang libreng sakay program sa Cebu at Davao sa pamamagitan ng mga modern jeepney at bus sa mga piling ruta. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 10 centavos. Nasa 66 pesos and 52 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 5 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 22 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas ng winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi August 21, 36, 15, 47, 10, 1 at 41, kung saan walang nanalo ng 15,840,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 25, 27, 8, 39, 35 at 40. Kung saan walang nanalo ng 44,760,884 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and technology. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, white hydrogen ng Palawan, pinag-aaralan gawing potential energy source. Yan naman po ang ididetalye ni Rose May Miranda. Rose May. Nangolekta ang Department of Energy o DOE ng white hydrogen mula sa Palawan upang masuri ang potensyal nito bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Ito ay bahagi ng katatapos lamang na reconnaissance survey ng DOE sa Palawan na isinagawa mula 12 hanggang 15 ng Agosto ngayong taon bilang parte ng inisyatiba ng ahensya na masuri ang potensyal ng bansa para sa native hydrogen na kilala rin bilang white hydrogen. Ano nga ba itong tinatawag nating white hydrogen? Ito ay isang natural na anyo ng hydrogen gas na matatagpuan sa crust ng Earth at itinuturing ito bilang isang potensyal na mapagkukunan ng clean energy dahil maaari itong ma-extract o makuha at gamitin ng walang mga greenhouse gas emission na nauugnay sa mga fossil fuel.
Nabubuo ito sa pamamagitan ng iba't ibang geochemical process kabilang ang reaksyon ng underground water sa mga batong mayaman sa iron o tinatawag na serpentinization at iba pang natural phenomena. Ayon sa DOE, ang pagsusuri sa mga sample ng native hydrogen ay makakatulong din sa paggabay sa mas malawak na paraan ng bansa para sa paggamit ng indigenous clean energy resources. Una na nagsagawa ang departamento ng unang reconnaissance survey noong ika-30 ng Hunyo hanggang ika-4 ng Hulyo sa Zambales at Pangasinan na nagbigay ng geological at environmental base para sa pagkabay ng mga aktibidad sa pagsasaliksik. Inihayag ng DOE na magsisilbi ang dalawang survey bilang preparatory groundwork para sa kauna-unahang specialized training ng bansa sa native hydrogen exploration kung saan magtitipon-tipon ang mga local at international technical experts sa huling bahagi ngayong 2025. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa Seoul, South Korea, pinangalan ng favorite worldwide city ng mga millennial ayon po sa isang travel poll. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Pinangalan ng favorite worldwide city ang Seoul, South Korea ng mga millennial travelers ayon sa 2025 Tracies na isang taunang pagkilala batay sa mga boto mula sa mga mambabasa ng Tracy Travel. Ito ay kaapat na sunod na taon na nakuha ng Seoul ang naturang titulo na ayon sa mga opisyal ng lungsod ay nagpapakita ng lumalagong global appeal ng Seoul dahil nga rin sa paglaganap ng Korean culture sa buong mundo, gayon din ang kombinasyon ng mga tradisyonal at modernong atraksyon ng lungsod, ang digital-based smart tourism infrastructure nito, at ang reputasyon nito bilang nangungunang destinasyon para sa mga meetings, incentives, convention at exhibitions. Sumunod naman sa listahan ng mga paboritong lungsod ang Dublin sa Ireland na sinundan ng Hong Kong. Samantala nauna naman ng Greece bilang paboritong bansa kung saan pumangalawa at pamangatlo ang Ireland at South Africa, habang nangunang Taiwan sa listahan ng mga favorite travel destination na sinundan ng Turkey at Austria. Ang survey ng travel website na Tracy Travel ay nilahukan ng mga readers nito kung saan sumagot sila ng mga open-ended questions sa mga kategoryang pinakamahalaga sa millennial travel market. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng tinaguriang Asia's Queen of Songs na kilala rin sa kanyang iconic singing style na pagliyad. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 22, taong 1939, isinilang sa Lahug, Cebu City ang Spanish-Filipina pop singer-songwriter na si Pilar Garrido Corrales, o mas kilala sa kanyang stage name bilang Pilita Corrales. Si Miss Pilita ang tinaguriang Asia's Queen of Songs at kilala sa kanyang iconic singing style na pagliyad. Maliban sa pagiging isang mga awit, isa rin siyang aktres, comedian at host. Ang awitin niyang A Million Thanks to You ay nanguna sa mga music charts sa bansa noong 1963, habang siya rin ang naging kauna-unahang female artist na nanguna sa Australian pop music chart. Siya rin ang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng Best Performer Award sa Tokyo Music Festival noong 1972. Nakilala si Miss Pilita sa kanyang rendition ng Kapantay ay Langit na kalaunan ay naging kanyang signature song na. Kilala rin si Miss Pilita bilang greatest singer in the Philippines matapos makapaglabas ng 135 music albums na ni-record sa Ingles, Filipino, Spanish at Cebuano. Maliban sa kantang Kapantay ay Langit at A Million Thanks to You, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Miss Pilita Corrales ay ang Usahay at ang Pipit. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shet 4, your ultimate music radio. Usahay, nagamahay ako. Alam mo yun, darling? Nga ikaw, ako. Anong ibig sabihin niya? Higugmaay. Parang ano yung parang
Usahay nga bang usahay? Pero syempre yung kantang yan, alam na alam natin dahil kanta yan ni Pilita Corrales. So, pero yun nga, para sa mga mga Tagalog, no, hindi namin alam yung talagang Filipino translation ng salitang yan. Kasi parang inano yan ini-imagine niya, usahay na gamahay ako, nga ikaw o ako. Talagang sinerch ko yung meaning ng usahay. Ayun. So, sometimes, yun nga. Sometimes. Yun nga. Anyway, Sige. maraming salamat, Kenny Acosta, sa iyong music trivia. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa England nakasakay sa mahigit 50 roller coaster sa loob lamang ng 1 linggo. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning. Lalo na sa aking kaibigan si Sir Manuel Manuera ng University of Makati. Isang lalaki sa England na mahilig sa mga amusement park ang ginawa ng misyon ang masakyan ang lahat ng roller coaster sa Britain at Ireland. Bunsod nito nasungkit ni Dean Strokes, 36 years old, ang kauna-unahang Guinness World Record para sa titulong Most Roller Coaster Ridden in 1 Week. Makarang makasakay ng 55 roller coaster sa loob lang ng 1 linggo. Mas mataas ito sa 30 roller coaster na sinet na goal ng Guinness para makasungkit ng world record. Ayon kay Dean, noong first time niya makapunta sa theme park noong siya ay teenager pa lang, doon niya na-realize na gusto niya ang adrenaline rush na hatid nito. Sinimulan nito niya ni Dean ang record attempt noong August 2 at natapos sa loob ng 1 linggo at nakasakay nga siya ng 55 roller coaster. Na ispasana ni Dean na itaas ang goal sa 60, ngunit sarado na ang ibang parke na pupuntahan sana niya. Ikaw, natanong ko rin sana sa'yo, Doc Justin, kung kapag ba nagpupunta ka ng mga amusement park, sumasakay ka ba ng roller coaster? Doon ko na-realize pag nasa taas na ako na nasa huli ang pagsisisi. Grabe talaga yan, Oo. Yung tipo hindi ka na mag-enjoy kasi pipikit ka na lang. Correct, hindi mo na makikita yung paligid mo Imagine mo parang nasaan na ba ako? Para akong, parang titilapo na lang ako. Correct. Ako gusto kong sumasakay ng roller coaster pero yun nga, nakapikit lang ako buong biyahe ng roller coaster kasi nga hindi ko kaya makita yung heights. Pero meron talagang mga tao na nag-i-enjoy sa ganyan. Yung mga extreme activity, correct. Pero ang totoong roller coaster, ay ang roller coaster ng buhay. Yes, correct. Yung ating tipong minsan nasa ibaba tayo, nasa taas, pinaikot-ikot tayo ng mundo, pero nananatili tayong matatag. Tama. Enjoy the ride kasi ang buhay ay parang roller coaster ride lang ito. Amen. Good morning sa ating kaibigan si Mimi at si Peggy. Thank you very much. Alright, maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, August 22, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Happy first anniversary sa mga kabady natin sa Philippine Navy Reserve Class 8 or Classes 8 and 9. Happy anniversary! Ay, si Candice at saka si Angel. Happy anniversary sa inyo. Classmate ko yan sa BCMC Navy. Thank you very much. God bless us all. Bye-bye. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.